Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Oh, Jimwa, kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, busy-busyhan ng beauty ko ngayong araw na ito. Sobrang busy sa work. Pero kamusta naman? Ayan, Tuesday na agad-agad, Jimwa. Pero tuloy-tuloy ang ligaya natin sa mundo ng pageantry, Jimwa. Ilang araw na lang, my gosh. Ayan, next week, no? Miss Universe Philippines Preliminary Competition and the Coronation Night. Nakakaloka ang bilis ng panahon. But anyway, meron na silang mga nilabas na video, yung kanilang introduction video, at hindi ko pa napapanood. I don't know, parang lumihis ako yata ng konti, parang ganon. Hindi ako, parang nawala yung interest ko ng konti. Nakakaloka. But anyway, eto lang no, share ko lang sa inyo bago tayo magsimula. Ayan, shout out lang kay Primo. Ayan, Primo Contesera ng Contesera of Pageantry. Ayan. Kausap ko siya kagabi, so medyo nakakalungkot lang ay hindi na siya matutuloy sa kanyang pagpunta ng Pilipinas, no? Para makasama natin sa panonood ng Miss Universe Philippines Coronation Night. So, kinancel niya na lahat ng flight niya. Good thing naman meron siyang nakuha, no? So, nakuha niya yung binayad niya sa flights at saka sa hotel niya, ayan. Pero yung kanyang ano, yung ticket na pinabili niya sa akin, yun yung babayaran niya pa rin, no? But anyway, ayun nga, yun ang sabi niya ha, yun ang sabi niya. But anyway, ayun nga, anong tawag dito? Baka hindi ko na lang pabayaran sa kanya. Baka hindi ko na lang pabayaran, 'di ba? Kasi hindi niya naman magagamit. Siguro gano'n na lang. Well, hindi maganda yung lagay ni Primo, so medyo nagkasakit ang lola niyo. Ayan, sa mga hindi po nakakilala kay Primo, ayan si Primo Contesera, kapatid siya ni Daniela Alejandra Lee, na ngayon ay nasa ospital pa, no? So magpagaling ka, Primo, and we're looking forward na makasama ka ulit namin dito sa pagbablog, no? At sana makaguest ka ulit dito sa Parade of Beauty. Ayan, nakapag-usap kami kagabi mo, ang okay-okay naman na siya. Siyempre, priority dapat yung health, di ba? Kesa sa ano pa man. Miss Universe Philippines, nandyan lang naman yan, di ba? So, kaya nga lang, siyempre, iba-iba yung kandidata every year. Pero, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan, di ba? So, ayun, magpagaling ka, get well soon, and sana maka-recover ka ng tuloy-tuloy, no? So, hindi siya pwede mag-travel ng 3 months kasi hindi maganda sa kanyang kalusugan, no? I'm not in the position naman para sabihin kung ano yung nangyari sa kanya. So, siya na lang yung magpapaliwanag sa inyo. But ayun, hinihingi ko po yung inyong mga dasal na sa ating kababayan na nasa Amerika na isa ring pageant vlogger ang kanyang fast recovery. Sana po isama niyo siya sa inyong mga panalangin, 'di ba? Napakabait nitong si Primo, no? Hindi katulad nung kanyang kapatid. Charot. Charito lang. Shoutout sa iyo, Daniela Alejandra Lee, 'di ba? But anyway, eto na nga, no? Huwag na tayong magpachumpik-chumpik pa. Ayan, no? Ibuga na natin ito, sabi nga ni Dansky at saka ni Sedi. So, eto na. So, kapapasok lang na balita, parang hindi naman na tayo na surpresa dito, mga buweks. Parang hindi naman na ito surprise. 'Di ba nag-post pa nga ako sa Facebook at saka sa Instagram na parang sure ball na, no? Parang siguradong sigurado na talagang si Opal Suchata na talaga ang magre-represent ng bansang Thailand para sa Miss World 2025. At ayan nga ngayong araw na ito ay talagang binuga na. Binuga na sa social media, 'di ba? Sa publiko ng TPN ayan company
ni Tessie Tomas 'no, hindi ko alam ano ba yung name niya, Puy, ayan si Puy yung may-ari ng TPN, na dating franchise holder ng Miss Universe Thailand, 'di ba? So alam naman natin kung paano magpasabog si Puy sa kanyang papageant, 'di ba? Lalong-lalo na sa Miss Global at saka Mr. Global na talaga namang naano niya na, nakuha niya na rin 'no? But anyway, ayan nga ang kanyang alaga kung mapapansin niyo during Miss Universe Thailand or Miss Universe press conference 'no, kay Papa Nawat ay walang mga nagdatingang mga reyna doon na galing sa TPN, na galing dito kay Puy. So doon pa lang malalaman mo na parang medyo may something 'di ba, na mga pangyayari. But anyway, merong isang reyna sa TPN na nag-Miss Universe Thailand, si Pawin Suda 'no, si Pasay, ayan. Nung 2019 Miss Universe Thailand, ayan. Tama ba, 2019? Oo, oo, 2019. So ngayon, nandun siya sa Miss Universe Thailand and Miss Universe press presentation kila Papa Nawat at saka kay Haluda Universe, knowing naman na itong si Pawin Suda ay matagal ng dikit kay Papa Nawat, 'di ba? So parang tatay-tatayan niya nga si Papa Nawat. So nawala si Pawin Suda doon sa mga reyna reyna pa rin naman siya ng TPN pero siyempre parang hindi na siya active doon. So, lagi siyang naipapanaw kahit nung mga Miss Grand Thailand, Miss Grand International, talagang present itong si, kadalasan 'no, itong si Pawin Suda. So, siya lang talaga yung nandun sa press conference ng Miss Universe Thailand at saka Miss Universe, 'di ba, sa Thailand. But anyway, so meron silang mga issue-issue, 'di ba? So, bahala na sila doon. So, ngayong araw na ito, siyempre ayan na 'no, na parang binuga na nila sa social media na talaga ngang si Opal Suchata ang kanilang representative for this coming Miss World 2025 to be held in Telangana, ayan, Telangana, India 'no. So, siyempre nagulat ang lahat, ayan ang sabi dito, Opal Suchata from Phuket has been crowned, ayan, Miss World Thailand 'no or Miss World Thailand 2025. Nagulat lang ako from Phuket kasi nung last year kung hindi ako nagkakamali, she represented Bangkok, kung hindi ako nagkakamali, 'di ba? Medyo confusing minsan, parang minsan magugulat ka bakit napunta sa Phuket, bakit napunta sa Bangkok. Katulad din kay ano, sa Miss Universe Thailand ngayon, si Vina Pravina, 'di ba dati ang ni-represent niya ibang lugar tapos ngayon ibang lugar na naman, parang gano'n. So nung nakaraan ibang lugar pa rin. Ang gulo, basta kung ano lang yung gusto nilang i-represent yun lang, 'di ba? So depende rin siguro ini-sponsoran sila 'no. But anyway, since ngayon ngang araw na ito ay ito rin ang bumulaga 'no, na si Opal Suchata nga, ayan 'no, officially announced na Miss World Thailand 2024, ayan 'no. So ang sabi dito, previously known as third runner-up of Miss Universe 2024, Opal Suchata, ayan, Chuang Sri, ayan. So had removed, ayan 'no, nakakaloka ito, ito na had removed all her relevant title to Miss Universe on her bio on Instagram and change as Miss World Thailand 2025. She will represent Thailand at Miss World this upcoming month of May. So, kung pupuntahan nyo, kung fina-follow nyo si Opal Suchata sa kanyang Instagram, no? Makikita nyo na pinalitan niya na talaga. Dati kasi nakalagay dyan, Miss Universe Thailand 2024, third runner-up Miss Universe 2024. Pero ngayon, pinalitan niya na, tinanggal niya na yon, pinalitan niya na ng Miss World Thailand 2025 Road to Miss World, di ba? Well, for me personally, para sa akin, well, yung ganito, well, kasi account niya yan, no? So, nasa sa kanya yan kung ano mang gusto niyang gawin, no? It's the same din kay Atisa Manalo. Kumbaga, hindi rin naman siya sa Atisa Manalo, kumbaga, hindi pa tapos yung reign niya sa, anong tawag dito, sa Miss or Empire PH, no? As Miss Cosmo 2024 or Miss Cosmo Philippines 2024. Pero pinalitan niya na, di ba? I think it's okay kasi nga ano naman yan eh, parang siguro it's
by choice, 'no, by choice kung gusto mong ilagay na ganyan. Kasi nga yung iba ngang mga title holders, mga Miss Universe, like, may mga Miss Universe title holders, may Miss Earth, hindi na nila nilalagay yung mga ganyan-ganyan. Parang hindi na kailangan kasi nga siyempre kilala na sila, 'di ba? So meron na silang mga iba't ibang priority, 'di ba? And aside from that, by choice 'yan. Kung gusto mong ilagay na ganito, kung public figure ka, kung personal blog mo ito, mga gano'n-gano'n. So I mean, it's her choice, 'no? So, para diyan wala naman akong masabi sa kanya. So, it's okay. So, kaya nga lang eto na, 'no, naloka na ako. Eto ngayon kapapasok lang ito mga buweks, 'no. Talaga naman na si Opal Suchata ay talagang, eto nakakaloka ito mga buweks, 'no. Yung ginawa sa kanya ng Miss Universe ay talaga namang chinuk-tsak-tsenes na siya ng bonggang-bongga, 'di ba? Ni Hello the Universe, pinaimburnal na siya, 'di ba, bilang third runner-up sa Miss Universe 2024, ayan 'no. So, dito naman siyempre meron din naman tayong say dito kung bakit ito nangyari, 'di ba? So, okay lang na pinalitan niya yung kanyang bio, pero siyempre ako personally 'no, parang naisip ko, yung pagsali niya or paglaban niya, pag-accept niya dito sa title ng Miss World 'no, Thailand, is talagang big deal ito mga buweks. Obviously, big deal ito. So, parang siyempre eto na nga, natuklasan ng Miss Universe organization, grabe yung nangyari na ito. Natuklasan ng Miss Universe organization na yun nga, appointed nga siya diyan sa Miss World Thailand 'no, si Opal Suchata, at talaga namang naglabas ng, official statement ang Miss Universe organization. Kasi hindi ko alam kung meron silang kontrata dito as a runner-up 'no, pero kung wala man lang silang kontrata, siyempre parang kung iisipin mo, kung meron kang placement as a runner-up 'no, sa isang pageant kahit na hindi Miss Universe, siyempre parang maiisip mo na meron kang responsibilidad, meron ka pang tungkulin 'no, na kailangan mong gampanan ng isang buong taon, 'di ba? So gano'n, kahit na wala pang kontrata, ang tawag diyan, respeto sa organization. Siyempre ito ngang siyempre kung halimbawa ako si Suchata 'no, ako si Opal, and then inoffer sa akin itong, anong tawag dito, inoffer sa akin itong title na ito, siyempre kung may respeto ako sa organization, parang siyempre iisipin ko na, tatanggihan ko muna gano'n, 'di ba? Siyempre may ano ako, placement ako, eh. Tapos alam ko isang buong taon ito kahit na wala itong kontrata, 'di ba? So, more than 100 candidates last year sa Miss Universe. Napakasuwerte niya dahil kay Halu the Universe. Kung tutuusin lang, ang daming puwedeng pumasok sa top 5, 'di ba? Pero napili siya, 'di ba? Dahil na rin sa may-ari ng organization, 'di ba, si Halu. So, binigyan siya ng pagkakataon na makapag-penetrate doon sa top 5, tapos ganito pa yung ginawa niya. So, parang alam niyo, sa totoo lang nung natawag siya na, anong tawag dito? Doon sa kanyang placement na third runner-up sa Miss Universe nung last year, parang ano, parang kita niyo talaga sa itsura niya na parang disappointed siya talaga 'no. Parang ini-expect niya na siya talaga ang title holder, nakakaloka. At ayun nga, eto namang si Tessie Tomas, si Puy, inoffer pa dito rin kay Suchata na alam niya naman ang protocol ng ano, ng Miss Universe organization, 'di ba? Talagang obvious na talagang may banggaan ditong nangyayari sa Miss Universe organization, 'no? Pati dito kay Puy sa may-ari ng TPN. Kasi kung kahit hindi na siya yung franchise holder ng Miss Universe Thailand, magpapakita ka pa rin dapat ng respeto kung wala kang issue doon sa isang organization, 'di ba? Or sa Miss Universe Thailand or sa Miss Universe organization, 'di ba? So, makikita talaga nating may isyung nagaganap dito sa mga organizations na ito. Nakakaloka lang na sila-sila mga chay-chay, naggaganyanan sila, 'di ba? So, sana mas maganda sana yung may unity sila, 'di ba? But anyway, yung ginawa siyempre, well, it's kumbaga ang masasabi ko dito, hindi lang naman si Opal Suchata, it's always two to tango 'no. So, inaccept ni Opal Suchata na imbis na puwede niya namang i-decline, 'di ba?
So, siyempre meron din siyang kinalaman. So, meron din siyang, anong tawag dito, contribution sa issue-issue na ito 'no. Gano'n din lalo ang mastermind, 'di ba? Etong si Puy, etong si ano, etong si Tessie Tomas kasi nga siya yung nag-offer dito kay Opal Suchata na puwede niya namang i-offer sa kanyang mga previous queen sa TPN, 'di ba? Ba't dito pa talaga kay Opal Suchata, 'di ba? So, pero puwede rin namang iniisip niya na habang maingay pa nga si Opal Suchata kaya inoffer niya dito pero siyempre kung iisipin niyo kahit sino sa mga anong tawag dito, sa mga title holders niya puwede talaga, eh, 'di ba? Pero bakit dito nga kay ano, kay Opal, 'di ba? Parang ang dating nito, eh, malaking sampal kay ano, kay Hello the Universe, 'di ba? So, parang gano'n yung dating sa Miss Universe organization na parang hindi niyo pinanalo si Opal, parang gano'n ang iniisip nila na deserving si Opal sa Miss Universe na makuha yung corona. So, since hindi niyo siya pinanalo, 'pag nanalo kami dito sa Miss World, parang malaking sampal ito sa organization ng Miss Universe organization. Siguro ganyan ang mentalidad ni Tessie Tomas, 'no? Pero paano na lang kung hindi manalo or makapag-penetrate man lang si Opal Suchata? Siyempre alam natin na more than 100 candidates din diyan sa Miss World, 'di ba? At saka ang Miss World diyaan, hindi lang hindi lang beauty ang tinitignan ni ano tawag dito, ni anong tawag dito, yung may-ari ng ano, ng Miss World, etong si Julia Clarete, 'di ba? Hindi lang beauty, 'di ba, hindi lang diyosahan ang hinahanap dito, ang hinahanap din dito, eh, kumukuda din, 'di ba? Eh, alam naman natin ang communication skills ni Opal Suchata, sakto-sakto lang din, 'di ba? So, parang dun pa lang, paano kung hindi ito lalo na may mga beauty with a purpose pa 'yan, ganyan-ganyan, 'di ba? So, titignan natin baka nakapaghanda rin naman itong si Opal Suchata, 'di ba? Siyempre bago nila i-announce 'yan may mga ano na 'yan, bago nila i-announce 'yan matagal na sigurong alam din ni Opal Suchata, siguro may mga pinaghandaan na rin ito. So, ayan, tignan natin yung kanyang beauty with a purpose, 'di ba? So, ang sabi dito, Miss Universe statement. Ito na ang sabi, ang nilabas na statement ng Miss Universe organization. Thailand's Opal Suchata Chuangri, ayan, dethroned as Miss Universe third runner-up. O, di ba, ang taray? Ito ang sabi, the Miss Universe organization is committed to promoting empowerment, leadership, and positive representation of women worldwide. We hold our winners to high standards, ensuring they embody these values throughout their 12-month reign. Recently, we have discovered that TPN Global did not comply with the protocols set by the national directors by sending a Miss Universe queen to participate in another pageant before competing or before completing her reign. We deeply regret any incidents where these actions have violated our internal protocols and expectations. The role of a Miss Universe winner is not only an honor but also a responsibility that requires dedication and respect. Ayan nga yung sinasabi ko kanina, no? Respect for the commitments agreed upon. For this reason, we have made the difficult decision to withdraw the third runner-up title from the person who had been with honored with it due to breach of her contractual obligations by participating in an external pageant. So meron nga silang kontrata. So ayan, kaya talagang may karapatan sila, no, yung organization ng Miss Universe. This decision underscores our expectation that all winners fulfill their duties throughout their entire reign.
The actions of the national director compromise the decorum and professionalism of the Queen's full 12 months service. Ayan. Therefore, starting May 1, 2025, the Miss Universe organization will emphasize and enforce strict regulations for all national directors. Regarding this specific matter, our shared goal is to empower the Miss Universe family to maintain mutual respect, faith, and trust among all its members. Our primary mission is to inspire and empower through the Miss Universe brand, providing opportunities for the personal and professional growth of all involved. We appreciate our supporters, partners, and contestants for their understanding and commitment to the principles upon which the Miss Universe organization is founded. Ayan, di ba? So talagang hindi nagpaawat ang Miss Universe organization. Talagang kumilos sila agad-agad. Yun nga ang sinasabi ko, respeto, di ba? At saka yung ginawa ni Puy, mali talaga. Sobrang mali talaga. Parang, parang sinadya eh. Parang sinadya yung dating, no? Parang gusto ng gusto ng gulo. Parang ganun talaga. Gusto ng issue. Pero kung iisipin nyo naman, yung mga runners-up naman talaga ng mga, na Miss Universe, parang yung runner-ups nila. Para din namang walang mga ganap din kasi, 'di ba? Parang mas nabigyan pa ng ng mga pasabog or kaganapan yung mga anong tawag dito, yung mga continental queens, 'di ba? So parang gano'n. Parang wala rin namang mga sila yung may mga tours, pero yung mga runner-ups wala sila mga gano'n-gano'n, 'di ba? So ayun, parang wala lang kahit nga yung title holder nila, 'di ba? Si Victoria, parang wala ring masyadong mga tour-tour lang pero walang masyadong anong tawag dito, mga, anong tawag dun sa word na yon, humanitarian activities, walang mga gano'n-gano'n, 'di ba? So, walang masyadong ganap. Parang puro business lang talaga. So, ayun, nakakaloka lang. Iba talaga yung pamamalakad ng IMG, lalong-lalo na ni Paula Sugart, no, ni Asukal, kaysa dito kay Hello the Universe. So, I don't think may pakialam din naman si Opal Suchata, parang deadma rin naman yung lola niyo, 'no? So, kaya inaccept niya rin talaga yung Miss World Thailand. Well, good luck sa kanya, 'di ba? So, eto na. Eto naman, 'no, siyempre, ngayong si Opal Suchata na yung representative ng Thailand, eto naman ang mga sinasabi ng mga chay-chay. So, kung yung mga naunang mga, anong tawag dito, mga buwan daw na talagang malakas, etong si Philippines, si Krishna Gravides, no, ng Philippines, ang ating Miss World Philippines, ay kayang-kaya daw tirisin ni Opal Suchata. Etong si Krishna Gravides. O, Jimba. Grabe talaga itong mga chay-chay na ito, no? Talaga daw, kayang-kaya niya daw itong ipaimburnal, no? Well, ang masasabi ko lang dito, sa Miss Universe nga, hindi niya nasungkit ang corona eh, di ba, ni Opal. Sa Miss World pa kaya, Ajiwa? Sa Miss World pa kaya? Well, maganda naman yung naibuga ni Opal Suchata sa Miss Universe, no, nung last year. Pero parang parang rehearse eh, di ba? Baka naibigay na sa kanya din yung tanong nung last year, di ba? Kaya ayun, no, ang ganda ng sagot niya kasi doon naman sa Miss Universe Thailand, hindi naman ganun yung communication skills niya eh. Kaya naloka rin ako. Tapos yung pagsasabi niya nung sagot niya na English pa, parang sabi ko, aba, walang palya, di ba? Walang hindi siya nag-rattle, hindi siya nag-bakil pala, di ba? Hindi na bulol-bulol, parang memorize yung sagot, parang ganun. Parang alam niya na yung tanong, di ba? So siguro dahil din niya kay Hello the Universe, no? Tapos ganyan yung ginawa niya kay Hello the Universe. But anyway, sinasabi nga ng mga chay-chay na, ayan daw, sinigurado na daw na makukoronahan ito at talaga daw kaya nitong ipaimburnal
si Krishna Gravides. Well, tignan natin 'no, hintayin natin yung ano well, to be honest, ngayon nandiyan na si Opal Suchata. Well, nadagdagan talaga yung pangmalakasan 'no, sa Asia para masasabi natin na eto talaga yung two heavy favorites sa Miss World 2025 ngayon. Kung Asia yung pag-uusapan 'no, sila talaga yung pangmalakasan. So ayun, talagang masasabi mo na yung Thailand ngayon, since si Opal Suchata nga siyempre may pangalan na 'yan 'no, third runner-up pa sa Miss Universe plus si Krishna Gravides, na dalawang beses na asungkit ng title 'no, yung Miss Charm sa Miss Universe Philippines at yung Miss World Philippines. So dalawa yung title nito, 'di ba? So ngayon, ayan nga, maglalaban sila sa ano, sa Miss World. So titignan natin yung kanilang magiging kaganapan diyan. Pero aminin man natin sa hindi, na itong dalawang ito from Asia, 'no? Talagang pangmalakasan sila 'no, pangmalakasan talaga. Very high caliber itong dalawang ito. So sinasabi nila na mas maganda daw si Opal Suchata kaysa kay Krishna, ayan 'no. Well, nakita ko na si Opal sa personal during Miss Universe Thailand, nung last year nandun ako and then, maganda naman si Opal to be honest, so maganda naman siya sa personal. Para siyang si ano, para siyang young, anong tawag dito? Sino ba yung artistang yun? Nakalimutan ko. Para siyang young ano, eh, para siyang yung batang artista sa Hollywood, si ano, si yung nag-ano, sino ba 'to punyeta nakalimutan ko. Yung nag-Tomb Raider, ayan 'no, basta siya na yun, si ano, Angelina Jolie, para siyang gano'n. Sa personal, gano'n siya kaganda. Pero, kung titignan niyo naman si Krishna Gravides, siyempre nakita ko na si Krishna Gravides ng ilang beses sa personal. Mas maganda naman si Krishna Gravides, mga buweks. At saka si Krishna Gravides, eh, siguro may mga turok-turok lang itong mga fillers, pero I believe wala itong retoke na inopera talaga katulad ni Opal, 'di ba? So kasi iba yung itsura ni Opal nung nag-join siya nung first time sa Miss Universe Thailand eh. Iba yung itsura niya doon, 'di ba? Parang si ano si Vina Pravina. Iba yung itsura nila nung mga si Vina Pravina, iba yung itsura niya nung sumali siya nung first and second time sa Miss Universe Thailand. Iba na yung itsura niya nung third time niya sa Miss Universe Thailand at saka ngayon, 'di ba? So mas ano pa rin si Krishna Gravides, mas naturalesa pa rin yung beauty niya, no? So again, eto lang, no? Let's see them both na lang sa Q&A, 'di ba? Lalong-lalo na sa kanilang ano, sa kanilang Beauty with a Purpose. Diyan magkakaalaman yan, no? For me, um, personally, no, si Krishna Gravides, since nanalo ito, hindi nga since nanalo eh sa Miss Universe Philippines ng Miss Charm, no? Bago pa siya sumali, talagang talamak na yung kanyang paghihirap sa kanyang adbokasiya, 'di ba? Sa kanyang advocacy, consistent niya. From Miss Universe Philippines to Miss Charm Philippines to Miss World Philippines, 'di ba? Hanggang ngayon, talagang napaka-consistent niya sa kanyang advocacy. And I know nakikita 'yan or nakita 'yan ng Miss World organization. Siyempre tini-trace nila 'yan, chine-check nila 'yan, 'di ba? Samantalang itong si kumbaga parang buong buhay ni Krishna Gravides nakalaan doon sa kanyang advocacy, 'di ba? Eh, itong si Opal Suchata wala naman tayo nakitang advocacy niya, lalong-lalo na nung natapos na yung Miss Universe ano, Miss Universe Thailand parang eme-eme na lang din, 'di ba? So parang it's quite a bit unfair na parang si Krishna Gravides, ang daming oras na ginugol niya na sa kanyang advocacy. So sinong mas papaniwalaan mo sa advocacy na ganyan, 'di ba? Eh, etong si Opal Suchata appointed lang, 'di ba? So parang sa part na 'yon, kung halimbawang mas ano pa, umangat pa itong si Opal sa Miss World, parang, eh, medyo mekos-mekos na yung dating sa Miss World. Well, anyway, ang Miss World naman, eh, may mga mekos-mekos diyan dahil din kay ano, Julia Clarete, 'di ba? Sa may-ari ng ano, ng Miss World. So ayun, baka nga mamaya eto na nga, mamaya nga mga buweks baka biglang ano tawag dito, biglang mas mag-penetrate pa itong si Opal 'no. Kasi nga ano, eh, siyempre alam naman natin itong si TPN, 'di ba? Alam niyo na ang Miss Cosmo nandun 'yan, 'di ba? O nag-first runner up ang Thailand, 'di ba? Tapos isa pa siyempre, alam ng Miss World organization kung gaano kaganda mag-produce ng pageant, national or local pageant man,
to international pageant ang TPN, 'di ba? So 'pag nagkataon at 'yan ang bet ni Julia 'no, 'di ba ilang beses na nga napapa-imbornal na nga siya sa India, 'di ba? Kasi lagi niyang hino-host do'n yung Miss World. Baka mamaya, maisip ni Julia, ipapasok ko ang Thailand, magra-runner up ito o magta-title ito. Kasi ang TPN panigurado, alam ko na kaya nilang i-host ang Miss World sa Thailand ng bonggang-bongga, 'di ba? Alam niyo na. Alam niyo na mga galawan ni Julia at saka nitong si Tessie Tomas, 'di ba? Mukha lang mabait ito pero siyempre talagang kung gusto nitong makasungkit ng corona gagawin talaga nito lahat, 'di ba? In fairness, mukha namang mabait ito pero mukhang mabait na nasa loob ang kulo, 'di ba? So ayun lang. Well, good luck dito kay Opal Suchata 'no, pero siyempre kung iisipin niyo pagdating nga diyan sa ano na 'yan, sa advokasya, parang siyempre lamang na lamang talaga si Krishna Gravides 'no, at saka my gosh, ang ganda at saka alam naman natin kung paano rin magpasabog si Krishna Gravides 'no. Well, pasabog din naman si Suchata, lalo na hawak siya ng TPN. Alam natin na ang TPN, hindi lumalaban yan ng ganun-ganun lang, 'di ba? Talagang pasabog kung pasabog sila. Pero siyempre magkakaalaman yan doon. Kung magkakaroon ng mekos-mekos dahil kay Lola Julia niyo para mai-host yung Miss World dito sa Thailand, dito through TPN 'no, well, wala nang imposible diyaan. Kumbaga hindi imposible na mangyari 'yan 'no, para mai-host yung Miss World sa Thailand, 'di ba? Dati nga gustong-gusto niyang i-host sa Philippines kaya lang siyempre mas inuna ng Philippines ang Miss Universe nung 2016 kasi nga may title tayo, 'di ba? Yung mga recent candidates natin diyan sa Miss World nilalaro lang ni ano, 'di ba? Ni Julia, 'di ba? Nakakaloka. So ayun lang, well, good luck dito sa dalawa 'no, pero kung akong tatanungin niyo parang mas ano si ano, mas lamang na lamang talaga si Krishna Gravides, hindi tulad ng mga sinasabi nitong mga chay-chay na ito na sila daw ang magta-title, kaya daw nilang ipaimburnal itong si ano, si Krishna Gravides. Tignan natin kasi ang pagkakaalam ko itong si Julia, ayaw niya yung may mga issue-issue, ayaw niya yung mga may ganyan 'no. Halimbawa, katulad niyan, trending si Suchata ngayon, pati yung TPN, tapos yung Miss Universe, 'di ba? Trending sila kasi nga yung respeto na hinihingi na sinasabi ng Miss Universe organization na binaliwala pati yung contract, 'di ba? Nitong si ano, si Tessie Tomas, 'di ba? Kumbaga ayaw ni Lola Julia niyo na may ganyang-ganyang issue sa kanyang organization, 'di ba? Sa Miss World organization. Tignan natin, dalawang dalawang bagay lang naman 'yan. It's either na mapaimburnal si Suchata dahil sa mga issue nila, lalong-lalo na Miss Universe ang involved dito 'no, organization, or lalaruin ni Julia na hindi naman imposible 'yan kasi ilang beses na 'yang naglaro, 'di ba? Ilang beses na tayong nilaro niya ni Julia, 'di ba? Hindi lang tayo, pati ang mga ibang bansa 'no. So, alam niyo naman ang lola niyo, 'di ba? Gagawin din lahat para umingay ang kanyang Miss World na talaga namang lubog na rin. Charito, lubog na sa mga Pilipino, 'di ba? Anyway, mga Bwex, ayan, mag-ingay kayo sa ating comment section. Ano masasabi niyo sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Blacks, and I love you all. Bye! See ya!